Okay, good day guys, no? So, A3 error guys ang gagawin natin ngayon. So, ito po ay Toshiba, no? So, Toshiba washing machine. Nagkakaroon siya guys ng error. So, ang Toshiba kasi guys, nagkakaroon siya ng A3 kapag i-on mo, no? Ang A3 kasi guys is lead sensor or yung safety switch, no? Yun lagi ang problema niyan. Either yung lead sensor na malapit sa board nakalagay or yung safety switch. No? So ang washing machine na ito guys is bago pa lang, no, nasa 7 months pa lang ito. So ang history kasi tinravel nila nung dumating na dito, nagkaroon na siya ng error, no. Pag on pa lang nag-error na siya kaagad, no. So pag mga ganito guys, ang unang i-check natin wiring, baka kasi may ingat-ingat ng daga. Kung wala naman, possible guys yung mga parts nito ay na-disalign, no? Kasi nga na-travel nila ito, no? So ito ang una namin i-check, yung sa ilalim, no? Yung pinaka safety switch, no? So buksan natin to. So gagamitan natin to ng tester, i-test natin yan. So ang pag-test niyan guys, continuity lang, no? So madali lang natin yan ma-check, no? Continuity lang yan guys, no? Ayan. So buksan natin to para ma-test natin gamit yung tester. So nandito pala tayo ngayon guys sa Don Bosco, Parañaque, no? So medyo layo yung service natin from Santa Rosa to Parañaque, no? So yan. So buksan lang natin to guys para ma-check natin yung pinaka safety switch, no? So dito na lang tayo mag-focus, basta A3 error, check natin yung wire, kung walang ngat-ngat, i-check natin yung pinaka safety switch nito para malaman natin. No, ang pag-check niyan guys, continuity lang, no? Buzzer doon sa ating mga tester, no? So, ito naman, duda namin dito dahil bagong-bago pa ang unit, 7 months pa lang. Tapos sabi naman ng customer, nung nandun sa bahay nila daw, working, nung binyahe nila, pagdating dito, nagkaroon na ng A3 error. So, i-check natin, tingnan natin kung anong problema. Ayan. So, ito guys, yung parts na to, A3 error din yung binibigay nito. No, E2 at saka A3, no? Yan po yung error na binibigay niyan. So, sukatin natin. Gamit tayo ng tester kung buo pa ba yung parts, no. So ayan, buo pa naman. So dito guys, ang lead sensor buo din, sinukat natin. So wala tayong nakitang ngat-ngat ng daga, no. So ang hinala namin dito guys, na disalign lang ito, no, sa biyahe, no. Buo guys, ito buo. Yan, buo yan. May continuity. Yung lead switch naman sa taas din, yung may kulay dilaw guys, na wire, buo naman din, no. So ang pag-test continuity din, basta naka-close yung pinto, no? So ang gagawin namin dito guys, pinagbubunot lang namin yung socket, no? Tapos iayos lang natin, baka kasi na-disalign lang ito, no? So ibabalik muna natin, tapos i-test natin guys after natin siya mabalik. So ayan guys, oh. So testingin muna natin, no? Saksak muna natin guys na nakaganyan siya, no? So ang ginawa natin guys, binunot lang natin yung socket ng mga parts, tapos binalik lang ulit, no? So tingnan natin guys. On natin, ayan, so umikot siya guys, oh. So, ibig sabihin, okay na. So, ibig sabihin, guys, na-disalign lang yung parts nito kaya nagkaroon siya ng A3 error. So, maring kumalampag. So, itong safety switch niya, nadiinan siguro ng drum kaya hindi na siya bumalik. Kaya nagkaroon siya ng A3 error. So, yun. No? So, ipipix na lang natin to guys. So, ayos na to guys. No? Ipipix lang natin, tapos testing na natin. No? So, yun na naman yung naging issue niya. Yung na-disalign guys yung safety switch niya, no, nung na-travel nila kaya nagkaroon ng error. Okay, thank you.